Nanindigan ang piloto ng Japan Airlines Flight 1628 tungkol sa nakita ng kanyang mga mata na mayroong dalawang spaceship at isang higanteng mothership na hindi tinantanang sundan ang eroplanong minamaneho niya. Sa dinami-dami ng mga reports tungkol sa mga unidentified flying objects o UFO, ang nangyari sa Japan Airlines 1628 ay natatangi. Ako si Madam Info at sa video na ito ay malalaman natin kung bakit sinasabing ito ang pinaka-nakakakumbinseng engkwentro ng tao sa UFO. Ang impormasyon sa video na ito ay galing sa opisyal na mga dokumento mula sa Federal Aviation Administration o FAA sa ilalim ng US Department of Transportation. Kabilang dito ang mga testimonya at panayam ng piloto at dalawang crew na mismong mga saksi sa nasabing UFO. Ang mga testimonya at panayam ay karamihang nasa wikang Hapon na isinalin ni Sayoko Mimoto ng FAA Alaskan Region sa wikang Ingles. Naroon rin ang pahayag ng mga air traffic controllers at transcript ng komunikasyon sa pagitan nila at ng crew, pati mga larawan ng imahe sa radar. Nakuha ang mga dokumento ni John Greenwald Jr., ang may likha ng theblackvault.com sa bisa ng Freedom of Information Act ng US. Ang biyahe ng Japan Airlines Boeing 747-200F cargo aircraft Flight 1628 ay magmumula sa Keflavik, Iceland, papuntang Anchorage, Alaska sa United States. Dala-dala nito ang kargamentong puno ng mga bote ng Beaujolais, isang kilalang French wine. Ang destinasyon ng kargamento ay sa Tokyo, Japan, pero mayroon munang stopover sa Anchorage, Alaska. Ang piloto, si Captain Kenju Terauchi, ay isang veteranong may mahigit 10,000 flying hours ng karanasan sa halos 30 taon na pagiging piloto. Kabilang sa kanyang crew, si First Officer Takanori Tamefuji at si Flight Engineer Yoshio Tsukuba. Nag-lift off ang Japan Airlines 1628 ng 8:42 p.m. sa oras ng Iceland o 11:42 a.m. sa oras ng Alaska. Mga 6 na oras at 20 minuto ang biyahe. Walang kakaiba sa biyahe maliban sa mga 2 oras na medyo maalog ang eroplano dahil sa hindi pantay-pantay na agos ng hangin. 5:05 p.m. sa oras ng Alaska nang nakapasok ang Japan Airlines 1628 sa teritoryo ng Alaska. Maaliwalas ang kalangitan at ang halos bilog na buwan ay nakatulong sa liwanag at paningin ng mga piloto. Nakipag-ugnayan agad sila sa Anchorage Air Route Traffic Control Center o AARTC. Ang mga Air Traffic Control Center o Tower ay responsable sa pagmamonitor at pamamahala ng mga eroplano upang siguraduhin may tamang distansya ang mga ito sa ere man o sa lupa, syempre para hindi magkabanggaan. Gumagamit sila ng mga computer, high-tech na kagamitan sa komunikasyon at radar upang matrack ang bawat eroplano at ang kanilang lokasyon. Sila rin ang nagbibigay sa mga piloto ng mga mahahalagang impormasyon gaya ng lagay ng panahon o kung may saradong runway at lahat ng pwedeng makaapekto sa kanilang biyahe. Kailangan rin nilang gabayan ang mga piloto sa pag-take off at pag-landing. Kumbaga, malaki ang papel ng air traffic control sa kaligtasan ng bawat eroplano at mga pasahero nito. Si Air Traffic Controller Carl Henley ang unang naka-duty noon sa AARTC. Inutusan niya ang Japan Airlines 1628 na lumipad sa direksyon papuntang Talkeetna Airport. Habang lumilikong pakaliwa ang eroplano, dito na unang napansin ng crew ang kakaibang liwanag sa direksyon kung saan sila patungo. Nang makumpleto ng Japan 1628 ang pagliko, hindi lang iisang ilaw ang naroon sa kanilang harapan. Para itong mga ilaw ng eroplanong mas mababa lang ng 600 meters sa kanilang eroplano. Sila noon ay lumilipad sa taas na 35,000 feet o 10,600 meters. Ang mga ilaw o kung anumang sasakyang ito ay lumilipad sa kapareho nilang direksyon at kapareho ring bilis na nasa pagitan ng 900 at 910 kilometers per hour. Kaya tuloy habang tinitignan nila ang mga ilaw ay parang hindi sila gumagalaw sa ere. Hindi na lang nila ito gaanong binigyang pansin. Inisip nilang baka mga eroplano itong may espesyal na misyon o kaya ay dalawang military fighter jets. Ang kaso, ilang minuto na ang nakararaan pero hindi pa rin nagbabago ang posisyon ng mga ilaw. Kaya nagtaka na sila. Kinailangan na itong i-report ni First Officer Tamefuji sa Anchorage Air Traffic Control Center. Anchorage Senta,
Japan Air 1628, meron bang ibang sasakyang lumilipad sa area na ito maliban sa amin? Japan Air 1628 Heavy, pakiulit. Meron bang ibang sasakyan sa harapan namin? Japan Air 1628 Heavy, negative. Walang ibang aircraft maliban sa inyo. Japan Air 1628, Roger. Mayroon kasi kami nakikita dalawang traffic sa harapan namin, mga 1 milya ang layo. Japan Air 1628 Heavy, Roger. Sir, maaari mo bang tukuyin kung anong aircraft ito? At kung ito ba ay militar o sibilyan? Hindi kami sigurado, pero ang nakikita namin ay navigation lights at strobe lights. Roger, sir. Anong kulay ng mga ilaw? Ang kulay ay puti at dilaw sa palagay ko. Japan Air 1628 Heavy, Roger. Huwag ninyong alisin ang inyong paningin sa traffic. At maaari mo bang sabihin kung gaano kataas ang lipad nito? Kasing taas namin. Japan Air 1628, Roger. Nais niyo bang tumaas o bumaba? Japan Air 1628, garbled, magulo ang linya. Lumipat kayo ng frequency sa 133.1. Habang kausap ni Tamifuchi ang Anchorage Air Traffic Control, patuloy namang inobserbahan ni Captain Terauchi at Flight Engineer Tsukuba ang mga ilaw. Ang susunod na pangyayari ang talagang nagpamangha sa kanila. Biglang gumawa ng mga kakaibang pagmamaniobra ang dalawang ilaw na hindi magagawa ng ordinaryong eroplano. Sa paglalarawan ni Captain Terauchi, para daw itong dalawang batang oso na naglalaro. Dahil medyo malayo ang distansya ng mga ilaw sa kanila, sa palagay nila ay wala naman sila sa panganib. Pero dito na naisip ni Captain Terauchi na posibleng isa na ito sa mga tinatawag na UFO. Inisip niyang kung makukuhanan niya ito ng litrato, makakatulong ito upang matukoy ang sasakyan kinalaunan. Iniabot ni Flight Engineer Tsukuba sa kanya ang bag ng camera. Nakalagay kasi ito sa bandang likod ng cockpit na malapit sa kinauupuan ni Engineer Tsukuba. Mayroong autofocus ang camera, pero tuwing itututok ito ni Captain Terauchi sa object, lagi lang itong nag-a-adjust at ayaw mag-focus. Inilipat na lang niya sa manual, subalit ayaw pa rin itong gumana. Sa puntong ito ay yumanig ang eroplano at itinigil na lang ni Captain Terauchi ang pagkuha. Sa hindi inaasahan, dalawang sasakyang tinawag niyang spaceship ang biglang lumantad sa harapan nila at tila nakatigil ang mga ito. Ngayon ay mas kita na nila ang porte nito na iginuhit ni Captain Terauchi ng ganito. Tinatansya niyang ang laki nito ay kapareho ng katawan ng isang DC-8 jet na may maraming exhaust pipes. Mula sa mga ilaw ng mga spaceships ay nagliwanag ang loob ng cockpit ng kanilang eroplano. Naramdaman ni Captain Terauchi ang init sa kanyang mukha na tila nanggagaling sa liwanag. Sa isip niya, imposible para sa isang sasakyang gawa ng tao ang biglang lumitaw sa harapan ng isang jumbo jet na lumilipad sa bilis na 910 kilometers per hour. Gumalaw kapantay ng kanilang eroplano na parang naka-formation at kayang magmaniobra na parang naglalaro lang sa ere. Kung noon ay hindi siya naniniwala sa UFO, paano siyang hindi maniniwala ngayon? Nanatiling naka-formation ang mga spaceship sa kanilang harapan sa loob ng mga 5 minuto. Pagkatapos ay lumipad ang dalawang spaceships pasulong na magkahanay at bahagyang umakyat ng mas mataas sa kanilang eroplano sa bandang kaliwa nila. Samantala, ang komunikasyon sa AARTC ay laging napuputol at gumaganda lang uli kapag lumalayo o nawawala ang mga spaceships. Sinubukan nilang hanapin ang object sa kanilang digital weather radar. Sa paningin ni Captain Terauchi ay hindi naman gaanong kalayuan ang kinalalagyan ng object. Inilagay niya ang distansya sa radar sa lawak na 32 kilometers. At ayun, isang malaki, pabilog at berdeng object ang lumitaw sa screen. Ayon sa radar, nasa mga 13 hanggang 15 kilometers ang layo nito sa direksyon kung saan nila nakita ang object. Inireport nila ito sa AARTC. Japan Air 1628. Japan Air 1628, nakikita niyo pa ba ang traffic? Oo, at nakita rin namin ito sa radar.
Japan Air 1628 Heavy, roger sir. May nakukuha rin ako sa radar na nasa layong mga 8 kilometers na sumusunod sa inyong 6 o'clock position. Tama ba? Negative. 11 o'clock. Nasa mga sa ating kilomita parehong taas. Japan Air 1628 Heavy, roger. Nakipag-ugnayan na si Air Traffic Controller Carl Henley sa militar sa Elmendorf Regional Operations Command Center o ROCC. May nakikita ka bang ibang sasakyan malapit sa kinaroroonan ng Japan Airlines 1628 sa 1550 mga 64 kilometers timog ng Fort Yukon? Nakita ko ang 1550. Sandali, titignan ko sa paligid nito. Meron akong nakikita sa radar. Hindi ko sigurado kung may mali dito. Negative. Walang mali. Pakisubaybayan lang at kung makuha mo ang code, pakiberipika kung talagang walang ibang military aircraft na naroon sa area. Kumpirmado, walang ibang naroon sa ngayon. Pwede mo bang ibigay sa akin ang posisyon ng target na nakukuha mo sa radar? Ang nakukuha ko ay nasa 80 kilometers patimog, naroon mismo sa harapan ng Japan Air 1628. Okay, nakita ko na siya. 12 kilometers sa harapan ng Japan Air 1628. Okay, nakita ko na. Mga 10 o'clock sa range na yun. Okay, pakitutukan na lang kung may ibang military aircraft sa area. Okay, titignan pa rin namin kung mayroon pa kaming mahahanap. Maya-maya ay lumipat ng posisyon ang mga spaceships. Bumaba ito kung kaya't nawala sa paningin ng Japan Air 1628. Ngayon ay nakikita na ni Captain Terauchi at kanyang crew ang Fort Yukon sa ibaba nila at nagsisimula ng lumubog ang araw sa bandang timog kanluran. Sa medyo malayo-layo pa sa kanilang harapan ay unti-unti nang lumiliwanag ang mga ilaw mula sa US Military Eielson Air Force Base sa Fairbanks. Batid ni Captain Terauchi na may sumusunod pa rin sa kanilang ilaw pero hindi na niya matukoy kung galing din ba ito sa parehong spaceships na nasa harapan nila kanina. Ayon kay Terauchi, hindi takot ang nadama nila kundi nagsisimula na silang mabahala kung ano ang layunin ng mga unidentified flying objects na hanggang ngayon ay hindi pa rin sila tinatantanan. Nakarating na sila sa ibabaw ng Eielson Air Force Base at syudad ng Fairbanks. Maaliwalas ang gabi at napakaliwanag ng mga ilaw mula sa base at sa syudad. Sinubukan nilang tignan ang puting ilaw na sumusunod sa kanila at hayun, tumambad sa kanila ang silhouette ng isang higanteng spaceship. Inilarawan ni Captain Terauchi ang spaceship na tinawag ng mothership na Korteng Walnut. Ganito niya iginuhit ang kanyang nakita. Base dito, mahigit 4 na beses na mas malaki ito sa kanilang eroplano. Japan Air 1628. Japan Air 1628, napuputol ka na naman. Magre-request kami na rumihis muna sa object papuntang 240. Japan Air 1628, roger. Papuntang 240, Japan Air 1628 Heavy. Aprobado kung kailangan para umiwas sa object. Napakaraki na object. Japan Air 1628, napuputol ka na naman. Pakiulit. Sa paragay ko, isa itong napakaraking aeroplano. Magre-request kami na bumaba. Japan Air 1628, magre-request kami na bumaba sa 310. Japan Air 1628, naiintindihan ko. Nagre-request kayo bumaba sa flight level 310. Japan Air 1628 Heavy, napuputol ka uli. Pakiulit. Right Raider, 310. Japan Air 1628 Heavy, maaari kayong bumaba. Ipinapaubaya ko sa piloto ang desisyon. Panatilihin nyo sa flight level 310. Iwan namin 350, papuntang 310. Japan Air 1628 Heavy, nariyan pa ba ang object? Tama. Naka-formation. Japan Air 1628, okay. Naiintindihan ko. Pakisabi ang posisyon ng object. Bandang kanluran na Fairbanks. Japan Air 1628 Heavy, okay. Ang object ay nasa ibabaw ng Fairbanks sa ngayon. Tama, magre-request naman kaming bumaba sa 210. Japan Air 1628 Heavy, roger. Ang mga paglihis ay aprobado hanggang kailangan. Pakisabi ang taas ng object. Kaparehas namin. Japan Air 1628 Heavy, sir, maaari ka bang lumiko pa kanan 360 degrees? 360 degree at sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin ng object. Rikong pa ka na, 360. Ang pinagawa ng traffic control ay pinaikot ang Japan Air 1628 ng 360 degrees.
Ang layunin nito ay ang makita nila ang buong paligid at mamataan ang object. Pero hindi nakita ni Captain Terauchi at ng dalawa niyang crew ang object. Inakala nilang iniwan na sila nito. Pero nang tumingin sila sa kanilang likuran, naroon pa rin ito sa parehong posisyon. Sa pagkakataong ito, kumontak uli ang kinatawan ng militar sa Elmendorf Regional Operations Command Center o ROCC sa AARTC. 1-2, tinatrabaho niya pa ba ang Japan Air 1628 sa 1550 Squawk? Tama. Siya yung may object sa harapan niya sa parehong taas? Oo. Okay, nakumpirma naming walang military aircraft ang naroon ngayon. Maraming salamat. Nakikita pa rin ba niya ang object? Yun ang sabi niya. Japan Air 1628, sir. Nananatili pa rin ba ang object sa inyo? Iramid. Japan Air 1628, pakiulit. Nawala. Japan Air 1628. Anchorage Center. Oh, sa ibang radar dito, nakumpirma namin na mayroong ibang object na malapit sa Japan Air 1628. Okay. Sinusundan ba sila nito? Oh, tama. Mukhang ganun nga. Japan Air 1628 Heavy, Roger. Sa inyong diskresyon, pwede na kayong dumiretso sa toolkit na. No, manam. Japan Air 1628, sir. Ayon sa radar ng militar, may nakikita silang object na sumusunod sa inyo ngayon. Nasa likuran ninyo. Pakiulit. Japan Air 1628. Japan Air 1628 Heavy. Ayon sa radar ng militar, may nakikita silang object na sumusunod sa inyo ngayon. Nasa likuran ninyo. Inuulit ko, nasa likuran ninyo. Sa puntong ito, napagtanto na ng Anchorage Air Route Traffic Control na may posibleng bantana sa seguridad ng Japan Air 1628. Iminungkahi pa ni Air Traffic Controller Carl Henley kay Captain Terauchi kung gusto niya ng tulong mula sa militar upang sugpuin ang object. Ang ibig sabihin nito ay magpapadala ng military fighter jet na siyang tutugis sa UFO. Sa isip-isip ni Captain Terauchi, kahit ang pinakamalakas na kagamitan ng militar ay walang garantiyang magiging ligtas ito sa napakalaking UFO na hindi nila alam kung anong klaseng teknolohiya mayroon ito. Tinanggihan niya ang alok. Kahit pa lumihis sila at nagpalipat-lipat sila ng taas, sa tuwing titignan nila ay naroon pa rin ang object. Nakabuntot pa rin sa kanila. Nang oras ding iyon, may paparating na isang United Airlines na eroplano sa area ng Japan Air 1628. Inabisuhan ni Air Traffic Controller Carl Henley ang United Airlines Flight 69 na kung pwede nitong tignan ang object na sumusunod sa Japan Airlines 1628. Inabisuhan din niya ang Japan Air 1628 sa pagdating ng United Air 69. Nang nagkalapit ang dalawang eroplano, inutusan ni Henley ang dalawa na mag-flash ng kanilang ilaw upang makita sila. Walang nakita ang United Air 69 na anumang object na malapit sa Japan Air 1628 at ito ang inireport ng piloto sa Anchorage Air Route Traffic Control. Pinasalamatan ni Henley ang United Air 69 sa kanilang tulong. Ayon kay Captain Terauchi, nang papalapit na ang United Air sa kanila, bigla ring nawala ang spaceship. 5:53 PM nang inireport niya sa traffic control na hindi na niya nakikita ang UFO. Nang tinanong siya sa isang panayam kung saang direksyon pumunta ang UFO nang nilisan na sila nito, sinabi ni Captain Terauchi na baka pasilangan patungong Canada. Pero hindi siya sigurado dahil napakabilis nito. Nakatingin pa lang siya dito pero sa isang iglap ay bigla na lang itong nawala. Ayon sa kanya, tunay na kakaiba ang kanilang teknolohiya at kontrolado nila ang inertia at gravity. Naniniwala si Captain Terauchi na mayroong buhay na nilalang na naroon sa loob ng spaceship. Iniisip niya kasi na kung ito ay makina lang na naka-autopilot, hindi sana ito lalapit sa kanila nang mas malapit sa 12 kilometers. Sa halip, bigla lang itong lumitaw sa harapan nila na talagang hindi aakalain ng sinuman. Mga 6:25 PM nang nakapag-landing ang Japan Airlines 1628 sa runway 6R ng Anchorage International Airport. Mga 50 minutes ang itinagal ng buong engkwentro ng Japan Airlines 1628 sa mga UFO. Lumitaw sa 3 radar ang mga UFO, sa radar ng Japan Air 1628, sa radar ng Anchorage Air Route Traffic Control Center
Center at sa military radar ng Elmendorf Regional Operations Command Center. Kumpleto ang mga tapes at transcript ng pag-uusap ng Japan Air 1628, ng traffic control, ng militar at ng United Air 69, pati ang mga timestamps. Makikita doon ang pangamba ng crew at ang pag-aalala ng mga traffic controllers para sa kaligtasan ng crew. Ang mga investigador na kumwestiyon sa crew ay walang nakitang problema sa pagkatao ng mga ito. Sa kanilang report, sinabi nilang ang crew ay normal, profesional, rasyonal at walang bahid ng alkohol o bawal na gamot. Gayunpaman, sa mga opisyal na pahayag ng Federal Aviation Administration, sinabi nilang may paliwanag ang mga nakita sa radar na maaaring ito raw ay split o double image ng Japan Air 1628. Ito daw ay isang electronic phenomena na karaniwang nangyayari. Nagkataon lang daw na nangyari ito kung kailang inireport ng Japan Air 1628 na mayroon silang nakitang object sa labas ng kanilang eroplano. Pero salungat ito sa opisyal na pahayag ng tatlong air traffic controllers ng Anchorage Center, sina Carl Henley, Samuel Rich at John Arnink, pati ng kanilang mga supervisors. Pare-pareho silang nagsabi na siguradong may nakita silang object sa radar. Gayun din ang mga military officers na nakatutok sa radar sa Elmendorf Regional Operations Command Center. Hindi man ganoon kalakas ang signal na naroon sa kanilang radar screen, wala ni isa sa kanila ang nagsasabing ito ay isa lang split image ng Japan Air 1628. Pero ganon yata talaga. Ayaw ng FAA na pagpiestahan sila at ipamukhang katawa-tawa sa buong mundo, kaya't hanggat maaari ay gawa nila ito ng lohikal at kapanipaniwalang eksplanasyon. Ayon sa mga reports, pagkalipas ng ilang buwan, si Captain Terauchi ay inilipat sa trabaho sa opisina dahil sa kahihiyang idinulot niya sa kumpanya. Ilang taon din ang lumipas bago siya nakabalik bilang piloto. Pero hanggang sa huli ay nanindigan siya sa kung ano ang nakita niya. Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng maraming piloto na ang nakasaksi ng ganitong engkwentro sa mga UFOs, ay hindi nila opisyal na inire-report ang kanilang karanasan dahil sa takot na makokompromiso ang kanilang trabaho. Sa dami ng mga mapagkakatiwalaang saksi at dokumentadong ebidensya, masasabi ngang ang nangyari sa Japan Airlines Flight 1628 na ang pinaka nakakakumbinseng engkwentro sa UFO. Maraming salamat Miss Julie Wisconsin, Travel with Christian, Leonora Guerra, Ronald Rabanes, Mobile Legends Hero Gaming, Lou and Dan Laksamana of Kawasaki, Japan, Janelle Gela, Pepito Aquino, Gracie Joy, and Black Whites. Maari nyo ring suportahan ang channel na ito kapag clinic nyo ang thanks button sa ibaba. Kung may natutunan kayo o nag-enjoy kayo sa video, huwag nyo sanang kalimutang mag-like, comment, share at mag-subscribe na rin.